Noong unang panahon, hindi sa libro, kundi sa mga bulong ng matatanda, may isang baryo sa Iloilo na tinatawag na Baryo San Terenzia. Isang lugar na payapa sa araw, ngunit nababalot ng takot pagsapit ng gabi. Sa dilim ng kagubatan, may mga matang hindi mo nakikita ngunit nararamdaman mong nakatitig. Mga matang gutom, malamig, at hindi tao. Ito ang lugar kung saan aswang ang tunay na naninirahan, nagkukubli sa anyong tao. Pinaliligiran nila ang baryo, kinakalat ang kanilang lason sa hangin, at hinihintay ang tamang oras upang manghila ng kaluluwa, lalo na sa mga sanggol. Isang gabing madilim ang buwan, isang ina ang nanganak sa gitna ng kagubatan habang tumatakas mula sa aswang na umaaligid sa kanilang kubo. Ang kanyang sanggol ay isang babae, maputi, may mapupungay na mata at kakaibang marka ng araw sa kanyang kaliwang palad. Ang ina ay huling nakita sa gilid ng ilog, wala ng buhay. Ngunit ang sanggol ay nawala, ni walang bakas ng dugo o yapak. Akala ng lahat, nilamon na siya ng dilim. Ngunit mali sila, malayo sa kabihasnan, sa isang lihim na liwasang hindi mapasok ng tao, naninirahan ang mga engkanto ng liwanag, sina Hara Elyra, ang reyna ng hangin, at ang kanyang mga bantay na sina Lunok, Diwa, at Sibat. Sila ang nakarinig sa iyak ng sanggol sa ilog. Sila ang kumuha sa kanya, hindi upang sakupin, kundi upang gisingin ang liwanag sa kanyang dugo. Sapagkat si Rebina ay hindi ordinaryong sanggol. Ano siya, Hara? Tanong ni Diwa. Isa siyang anak ng hula, sagot ni Elyra. Isang sanggol na isinilang upang tapusin ang gutom ng kadiliman. Ang huling tagapagmana ng liwanag na kayang tumunaw ng mga aswang. Pinangalanan nila siyang Rebina, mula sa salitang ruby, sapagkat ang kanyang luha ay kulay pula gaya ng batong iyon, luha ng paghilom, ngunit kayang maging sandata. Lumaki si Rebina sa piling ng mga engkanto. Tinuruan siyang magsalita sa wika ng hangin, maglakad sa hangin ng gabi, at magdasal sa liwanag ng araw. Bawat hakbang niya ay tinatandaan ng lupa. Bawat sigaw niya ay kinikilala ng mga nilalang sa paligid. Ngunit habang siya'y lumalaki, lumalakas rin ang panawagan ng dilim. Sa pagsapit ng kanyang 14 na kaarawan, dumating ang palatandaan. Isang itim na uwak ang bumagsak sa gitna ng liwasan, patay, ngunit buhay. Mula sa bibig nito ay lumabas ang tinig ng isang matandang babae. Rebina, anak ng araw, babalikan kita, sapagkat ako ang iyong tunay na dugo. Ako ang ina ng kadiliman, at darating ako upang angkinan ka. Gulat ang mga engkanto, napagtanto nilang ang ina ni Rebina ay hindi ordinaryo. Isa siyang dating tagapangalaga ng kadiliman, isang dating aswang na tumakas sa kanyang lahi upang ipanganak ang sanggol ng liwanag, isang pagtataksil na kailangang pagbayaran. Ngunit hindi natakot si Rebina. Sa halip, hiniling niya sa mga engkanto na payagan siyang bumaba sa San Terenzia, upang harapin ang kadilimang iniwan ng kanyang tunay na ina. At pumayag si Elyra, ngunit may ibinilin. Ang iyong lakas ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa awa. Patayin mo ang aswang kung kailangan, ngunit kung may kaluluwang nais pa ring magbagong loob, huwag mong kitlin. Bumalik si Rebina sa San Terenzia bilang isang dalagita, tahimik, payat, ngunit may matang tila apoy na sinupil. Ang mga tao'y nagtataka, sino siya? Ngunit ang mga aswang ay kinilabutan. Sapagkat naramdaman nila ang liwanag na bumibiyak sa katawang lupa ni Rebina. Sa gitna ng gabi, nang ang buwan ay pulang dugo, dumating ang huling pagsubok. Mula sa ilalim ng lupa ay bumangon ang ina ng kadiliman, ang pinakamatandang aswang na nabubuhay pa. Ang kanyang buhok ay tila aninong gumagalaw, at ang kanyang hininga ay amoy bulok na laman. Anak ko, bulong niya, sa wakas ay nagbalik ka. Ngunit humakbang si Rebina, itinaas ang palad na may markang araw, at sa isang iglap, lumiwanag ang paligid. Umiiyak ang mga bituin, at ang lupa ay tila napaso sa liwanag.
Hindi ako anak mo, sagot niya. Ako ang wakas mo. Sa isang sigaw ng dasal, ay isang wikang matagal nang nakalimutan, pinasok ni Rebina ang diwa ng aswang. Doon niya nakita ang bata pa itong sanggol, ginawang halimaw ng gutom, at itinuro niya rito ang liwanag. At sa huling sandali, bago matuno ang laman ng ina ng kadiliman, ito ay ngumiti, sapagkat sa wakas, nakita niya ang liwanag na hindi niya kailanman naranasan. Wakas, ang bantay ng baryo. Ngayon, sa baryo San Terenzia, may isang dalagitang naglalakad tuwing gabi, may dalang lampara na hindi nauubos ang sindi. Sabi nila, si Rebina raw iyon. At kahit wala na ang mga aswang, ang kanyang mata ay laging nakabantay. Sapagkat ang dilim ay laging bumabalik, ngunit habang may isang Rebina sa mundo, hindi kailanman magtatagumpay ang kadiliman. Tandaan, sa mga baryo ng Iloilo, kapag nakarinig ka ng hangin na may bulong, o nakakakita ka ng maliit na batang may markang araw sa kamay, huwag kang matakot. Baka si Rebina lang yun. Nagbabantay pa rin.